naratibo. O, panoorin natin yung sablay. Ito si Palad, panoorin natin. Akanin nyo, no, yung mga ibang kwento po sa kanyang affidavit ay pagpapatunay kung gaano ka-close, no, ang inyong kliyente kay Pangulong Duterte. Pero O, di ba? O, dito tayo ulit kay Madriaga. O, i-counter natin yung Congress kasi yung Congress pinalalabas nila. Kompleto sila may probable cause O, ngayon dito, hinahanapan din nila ng probable cause dito kay Madriaga. Ito ngayon ang tanong. Di ba kay Inday Sara, di ba dito sa mga annexes ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit, sinasabi niya dito na close sila ni Inday Sara. Pinapakita niya yung mga pictures niya kay Inday Sara. May mga naipapakita siyang picture kay Inday Sara to prove na close siya. Ngayon, dinamay niya din kasi dito si Pangulong Duterte at bago sila maging close ni Inday Sara, naging close muna sila ni Pangulong Duterte. Yun yung sinasabi niya. Bakit ni isang picture wala siya kay Pangulong Duterte? Kahit man lang sana nasa likod, nasa gilid. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, noong nakaraan, nag-gift giving kami. Nag-gift giving kami kasama yung ambassador ng China. Sabi ko nga sa inyo pwede ko nga sabihin na close kami ng ambassador ng China, ang lapit namin dalawa may picture kami dalawa. Ngayon dito, paano mo mapuprove na close sila ni Pangulong Duterte? Ni isang picture, wala sila. Samantalang kay Inday, nagpapakita siya ng picture. Dito, hindi siya makapagpakita ng picture kasi hindi talaga sila close. Hindi ka anak. Hindi ka kilala. sa mga annex po na aking, baka lang kulang ito, pero sa lahat ng annex na amin pong na-print, bahagi ng affidavit ng inyong kliyente, ni isang picture with the president, former president, wala naman dito, kundi lang, well, yun po, no, yung kanyang isip na, na grupo at ilang pang mga pangangampanya na ginagawa during the time of the campaign. Tinanong ko rin po yan sa kanya. Ang utos sa kanya is discreet behind the scene ng operation. Hindi ho siya mahilig mag-selfie katulad ng ibang mga abogado. Anong ibang abogado? Hindi naman abogado. Hindi naman abogado yan Si Madriaga bar flanker, ba't mo sasabihin mag-selfie katulad ng ibang abogado? Ibig sabihin, attorney, inamin sa'yo ni Madriaga na wala siyang ebidensya na makapagpapatunay na close siya ni Pangulong Duterte. Walang text message, walang kahit anong dokumento, CCTV footage na magbibigay ng lakas sa kanyang sinasabi na close sila ni Pangulong Duterte. Ba't pinakinggan mo? Abogado ka Siyempre, kapag abogado ka, dapat ang una mong hinihingi, ebidensya. Ano ebidensya natin? Paano natin papaniwalain yung korte o yung mga huwes na talagang close kayo kung wala tayong papakita? Kwento lang, sasabihin lang natin, close kami, pero wala akong pruweba. Tangina mo, paano kita paniniwalaan? Hindi, kasi sabi niya sa akin, maging maging discreet lang ako. May papakita ka bang ebidensya na sinasabi niya sa'yo, maging discreet ka lang? Wala rin. Abogado ang naturingan, palad, tapos hindi mo hinihingan ng konkretong ebidensya itong taong pinagtatanggol mo. Putangina, pulpul na abogado ito. Ibang mga personalidad, makakita ng congressman, senador, parang selfie, parang post. Hindi ho siya ganun mag-operate. Dahil ang sinasabi sa kanya, sa likod ka lang, hindi ka dapat basta nakikita. Dahil iba nga yung galawan po niya. So yun ang preba ninyo. So kaya nyong i-justify na lang siya, sa background lang siya, low-key lang siya, kaya yung i-justify yun. Pero hindi nyo kayang i-justify na hindi sila close. Na-close sila. Naniwala ka, abogado ka, naniwala ka ron. Ginago ka ni Madriaga. Para nung sinabi niya yun, tapos ikaw naniwala ka, ibig sabihin, tangang abogado ka. Pinapaliwanag niya sa akin yan. Kaya never ho siya nagpo-post na kasama niya lagi ang presidente. Hindi raw siya makakagalaw sa ganyan. Kaya nga ho, kahit isang record, wala kang makikita na pumasok sa gobyerno. Walang record na pumasok siya sa gobyerno, pero kiniklaim niya na taga-gobyerno siya. Sinasabi niya pa siya nagbuo ng VP SPG. Anong patunay na siya nga nagbuo ng VP SPG? Wala. Paano tatayo ito sa korte? Paano mo siya ipagtatanggol, sir? Paano mo siya ipagtatanggol kung wala pala siyang may papakitang ebidensya kahit sa'yo? Walang pruweba na taga-gobyerno siya. So, paano siya naging taga-gobyerno? As an employee talaga. Special operation po yung ginagawa niya Okay. Kung may utos, implement. Ganun lang lagi siya. May sinasabi po siya dito, no, na ikanya, yung mga accounts na binuksan sa pangalan niya, opened by people close to PRRD. Who are these people, attorney? Ano po yan tinawagan siya ng PRRD, may nabuksan ng bank account sa pangalan mo sa ganyang mga bangko. Putsang ina, pwede ba yun? May nabuksan na pangalan sa account mo. Dito. Putsa yan. Alam nyo, mga bossing, may mga bangko ako. Lahat ng mga bangko ko, pumupunta ako doon para mag-fill out ng form at sinisi-ay pa nila ako. Hindi ka rin pwedeng basta-basta makapag-open ng account. Oo, tinitingnan muna nila yung credit standing mo.
Oo, kung may isang pagkakataon na nag-apply ako ng checking account sa isang bangko. Tapos nakita nila na meron akong isang credit card na hindi ko pa nasisettle. Hindi nila inapprove, mga boss, yung checking account ko. Dahil meron akong isang credit card na hindi pa settled. Ganun kahigpit ang bangko. At saka ang bangko, kukuhanan kanya ng picture. Kukuhanan kanya ng mga specimen signature. Alam mo naman yan, bilang isang abogado, alam mo naman siguro yan, nagbabangko ka. Hindi ka naman siguro taga-bundok nang binabayad sa'yo, saging lang, tsaka kamote. Napupunta ka doon pag magbubukas ka ng account. Oo, ikaw ang maglalagay kung ano yung mga security features na kailangan mo para doon sa bangko mo. Pwede ba yun? Boss Dada, pumunta ka sa bangko na to, may account ka dyan. Gago, ano account? Wala akong account dyan. Hindi, pinagawan kita ng account. Puta, paano nangyari yun? Kahit saang bangko, kahit sa Timbuktu, sa Africa, o sa bangko ng sa disyerto, utang na hindi ka pwedeng mag-open ng account ng basta-basta na lang nang hindi ka nagpupunta roon. Napakalabo po noon, hindi pwedeng mangyari yun. Magpepresenta ka doon ng mga identification mo. Kaya nga marami sa probinsya, mga bossing, sa probinsya, marami doon ang ang mga pera nila nilalagay nila sa baul, nilalagay nila sa unan, sa aparador. Kasi nga mga bossing, pag pumunta sila sa bangko, lalo yung mga magsasaka, ano nga hanapin sa'yo? ID. Wala silang ID. Ano nga hanapin sa'yo kung ano-anong mga birth certificate, passport, ID, valid ID, proof of billing. May mga ganun silang hinahanap. Sa karamihan sa mga kaibot-ibuturan, kaduluduluhan ng Pilipinas, hindi kayang mag-provide ng yan. Kaya nga, pag may pera sila, saan nila tinatago? Sa baul. Ito problema. Kapag yung pera na matagal-tagal nilang tinatago, biglang nagbago yung mukha ng pera, hindi na pwedeng gamitin yung mga pera na yun. Nawawalan ng visa yung pera na yun, mga bossing. Hindi kasi sila makapagbangko dahil nga wala silang mga requirement. Tapos sasabihin mo na si Madriaga, special case siya. Pwede siyang mag-open ng account kahit na wala siya. Presidente lang si Pangulong Duterte ng Pilipinas. Presidente lang siya ng Pilipinas, di siya presidente ng bangko. Kahit ang presidente ng bangko hindi kayang gawin yan. Hindi pwedeng gawin yan. Walang bangko ang magse-certify netong testimonya na ito. Walang bangko ang mag-a-agree, lalong-lalo na yung mga binanggit niyang bangko na nag-open ng account under his name nang hindi siya pumupunta doon. Natatandaan niyo si Jose Pidal, si Erap. Yung Jose Pidal na yun, mga bossing, yung account ni Jose Pidal, si Erap mismo nagpunta ron para i-open yung account na yun. Hindi niya pangalan yun ibang pangalan yun. Pero nagpunta pa rin siya doon physical, si Erap Estrada, para i-open yung Jose Pidal na account na yun. Ganon ka-special si Madriaga. Putang ina, si Superman siya. Ano siya? Kanang kamay ni Jesus? Exempted siya? Ang pinakamasaklap, abogado ka, naniwala ka? Taga-bundok ka ba? Papasukan ng pera yan, mag-withdraw ka. Of course, we don't expect PRRD himself to open the bank account. May edad na yun, hindi yun pipila sa bangko para magpabukas. The most Natural. Ba't siya magpapabukas ng bank account lalong-lalo na kung hindi sa pangalan niya? Ako si Erap, ako si Boss Dada, presidente ng Pilipinas, magbubukas ako ng account para kay Jay Guevara. Pilay ba si Jay para hindi niya kaya magpunta ron? yung the most logical conclusion is that binuksan to ng mga tao na malapit sa dating Pangulo. The most logical conclusion? Hindi pwede yung logical conclusion. Hindi ka dapat nagko-conclude. Dapat beyond reasonable doubt. Abogado ka eh. Dapat walang butas. Beyond reasonable doubt nga eh. Kailangan makonbinsi mo ako nang walang pag-aalinlangan na tama yung sinasabi mo. Kung logical conclusion lang ang ginagamit mo, putang ina niyan, butas yan. Abogadong tanga. Di man ako abogado pero hindi ako kasing tanga mo. Ang sabi sa kanya, may account ka dyan, pumunta ka, mag-withdraw ka. May papasukan ng pera yan. Nasa hinagap niya, dyan papasok yung pera for money laundering purposes. So, at ang Ted, tinawin ko lang sabi nga niya, hindi ako nag-a-apply ng mga bank account opening dyan. Pag sinabi ng mga bank records na yan, wala kang makikita dyan na nag-fill up ako, yung mga submission ng mga... Yun naman pala eh. Anong waiver ng bangko ang pinipirmahan ito? Ulol na ito. So, ito sinasabi na naman niya na meron akong mga bangko dyan. Oo, may pangalan ako dyan. Pero pag tinignan mo, wala akong application dyan. So hindi ko kayang patunayan na naman yan. Hindi niya pala kayang patunayan tapos ginagamit yung ebidensya. Ano kayo, abno? Kapag nag-open tayo, di ba? Marami tayong pinipirapan. Hindi niya raw na-experience yan sa mga bangkong yan. Opo, basta may pera na lang dyan, may account siya. So, yung mga specimen Basta may pera na lang. Ano yung magic? Ano yung bangko yan? Bangko sa Hogwarts? Bangko ni Harry Potter yan? Putang ina, nagaganon lang siya. Nagkakalaman ng pera yan. Gago rin to no?
Abno. Signature, hindi na hinihingi ng bangkong ito na binabanggit sa kanyang affidavit at ang nangyayari lang, tinatawagan siya mismo ni Presidente sa telepono, instructing him Meron ka na. to go to the banks. Ganun po. Yes, ganun na nangyayari. Sinasabi nga niya, minsan pag magwi-withdraw siya, hindi na siya pumipila katulad natin na uupo pa tayo, may number. Minsan daw pagdating niya ron, nakaredy na yung pera, kukunin niya na lang dun sa money. Gago, hindi withdraw yun. Pag nag-withdraw ka ng pera, ikaw ay magsusulat ng withdrawal slip. Kung magwi-withdraw ka ng pera, pupunta ka sa ATM, magpapasok ka ng ATM, magkikiin ka ng PIN code. Kung doon ka naman over the counter, may withdrawal slip doon, magwi-withdraw ka over the counter. Kung pumunta siya doon para kunin na lang yung pera, tanga, hindi withdrawal yun, pick up yun. Bobo. Tanginan to, inuti. Labugado pa naman, tatanga-tanga. Tangina pa, paano pumasa ng bar ito? Baka kaklase ni Claire Castro to Hindi withdrawal ang tawag doon, pick up ng pera yun. Tragis yan. Yung metas, i-receive niya. Meron pa siya mga kwento, allegation na nakakita na rin ako ng checkbook niya. Ang recollection niya, pumipirma siya ng mga check in blank. Kaya pag may withdrawals doon, pick up na lang ang pick up, withdraw, tapos deliver sa ibang location. Diba po tayo nakagaguhan? O dyan pa lang, palpak na eh. Hindi kasi umano yan, hindi umubra ang argumento nila na yan, support yung nila, missile nila na yan. Kaya ngayon naghahanap sila ng may dadagdag pa sa paninira kay Inday Sara.